Nakabalik na nga ba ang mga pinklawan or dilawan? Sila bang nasa likod ng pilit buwagin ang Marcos Duterte tandem? Yung sa tanong na nakabalik na ba ay matagal na. Unti-unti nang bumabalik. Lalo na yung First Lady natin ay may mga kamag-anak sa mga Dilawans. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Attorney Harry Roque. O pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi ng opposition daw, mga dilawan at pinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabog ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Well, posible po yan na talagang, siyempre, matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuluyang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? May mga kamag-anak ang First Lady natin doon sa Dilawan Pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang Secretary of Agriculture. Marojas, no? Hindi nga nangyari, pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga Dilawan at Pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita nyo naman kung paano nila winelcome sa Lipa nung pumunta sa Batangas si Leni Robredo. No? Bakit kinakailangan pang sirain ng pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Ang dami-dami ng mga pinklawan at dilawan sa kabinete. No? Nandyan pati si Housing Secretary. No? Alam natin ay in-law ni Jojo Ochoa na napakalapit din. Nandyan si Secretary Pascual. Talaga namang lantarang naging dilawan yan. No? Pero sa akin, siguro, he just wants the best, kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyakin ang Marcos Duterte as far as the dilawans are concerned at pinklawan kasi ang prediction ko, baka magkaroon nga sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwalay ang mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga dilawan at pinklawan. Tandaan niyo po yan. Sinabi ko po sa inyo yan. Okay? Marami ring mga Brads fraternity itong si Specker, no? Doon sa kabilang kampo. Kasama na si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador. No? So, hindi malayo yan na po pwedeng sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kampo. Pwede pang mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng pagkawala ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no cooperation, no obligation to cooperate with the ICC, highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na pero nasan yung kasulatan na talagang hindi makiko-cooperate? Wala rin. Diba? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi ni Presidente, iba ang ginagawa ni Mr. Specker. At pangatlo, yung more social encounters, yung hindi function, yung sila-sila lang nang ma-renew yung ties nila. Basing on what happened doon sa Chinese Embassy na nagtatatakbo ala Lydia de Vega, ang First Lady, nung tinatanong siya kung kamusta ang kanyang relasyon kay Inday Sara, mukhang hindi mangyayari yan in the near future. Well, in fairness, pareho naman sila hindi plastic. Si VP Sara naman, wala naman siyang masamang ginagawa. No? Wala siyang masamang pinakikita kay FL. Si FL ang nag-snub sa kanya na nakita ng buong bayan. At ang sabi ko nga sa column ko, pag in-snub mo naman ang taong may mandato, parang ini-snub mo rin yung 32 million na bumoto sa kanya. Samantalang ang FL, hindi naman halal ng taong bayan. No? Siguro the most that we can expect from both of them is to be civil towards each other.
Pero yung socials mukhang imposible sa ngayon dahil pareho ngang hindi ready to see each other socially. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon ni VP Sara, pero sa tingin ko, siyempre, tao rin naman yung isa. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Di ba? Ganun lang naman yun. No? So parang malayo rin mangyari. So, hindi po walang pag-asa ang pag-reconcile, pero hindi po yan mangyayari in the near future. Siguro hayaan natin pumupa. Bakit ba sa tingin nyo napakatahimik ng Pinklawan at Dilawan sa pirma? Alam naman natin yan, dakdakera yung mga yan. No? Si Lenny dati talaga ayaw tumigil. 6 na taon ng presidency ni Duterte hindi tumigil. Pero ngayon, not a single word against pirma. Sana nga po, magkaroon ng openness sa kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte dito sa pag-aayos on their interpersonal relations para po sa bansa. Hindi nyo napapansin ha, pero ang presyo ngayon ng gasolina at diesel, record high na po. Dami lang nating problema sa politika kaya hindi natin napapansin yan. Pero record high na po yan at tataas pa. Mantakin niyo po kung ano magiging impluensya niyan sa pagtaas ng presyo ng iba pang mga Pwede namang sabihin talaga na mga Pinklawan o Dilawan ang nasa likod ng paninira o pilit buwagin ang Marcos Duterte. Kasi yan po talaga ang chance nila. Kasi next year ay 2025 election na po ng mga senator. Ay kung magkasama pa rin yung Marcos Duterte tandem, hirap talunin yung mga senador dyan. Kung sino yung magiging senador nila dyan. Kung mabuwag yan, magkahiwalay, malamang sa malamang ang Duterte may sariling mga senatorial slate. Ang mga Marcos, iba, posibleng makapasok talaga ang maraming Dilawans. Pero, siyempre, sana naman magising na yung taong bayan kung sino ang dapat iboto. Napag-usapan na po natin yan, yung boto-boto na yan ay malapit na kasi. Next year na po yan. Ngayon pa lang, kilalanin nyo na. Alamin nyo na kung talagang bumait lang ba sila dahil mag-e-eleksyon na. Tapos pagka-eleksyon, wala na. Kayo, ano sa tingin nyo? Hayaan nyo bang makabalik ang mga Dilawans? Or okay naman kung talagang nagtatrabaho? Comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.